anong pwede kong magamit na illustration ng pagtitiwala ng iyong sarili sa pagliligtas ni Kristo? Tingnan mo ang sarili mo. Nasaan ka ngayon? Di ba nakaupo ka? Lahat ba ng bigat mo ay ibinigay mo sa upuang kinauupuan mo ngayon? O nakaupo ka pero inaalalayan mo kasi baka matumba o which of which? Inaalalayan mo o talagang nakaupo ka ngayon? Tell me, nakaupo o inaalalayan mo? Nakaupo. Ibig sabihin, nagtitiwala ka na yung inuupuan mo, kaya kang dalhin. Na hanggang matapos ako mamaya, nakaupo ka pa rin dyan at hindi ka matutumba. Tama? Ganyan ang klase ng pagtitiwala na gusto ng Diyos na pagtalikod mo sa kasalanan ay ipagkakatiwala mo ang iyong sarili sa pagliligtas ni Kristo. Yan. Okay? Now, kapag pinagkatiwala mo, ito yung mga sabi niya na kailangan mong malaman ngayon. Sa Acts chapter 3 verse 19. Ito, si Jesus ang nagsabi nito, ha? Acts 3:19. Repent ye, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Ma-convert ka. Ibig sabihin na ma-convert ay hindi yung magbabago ka ng relihiyon. Hindi yun. No, hindi yung pagbabago ng relihiyon. Pwede ka maging baptist, pupunta ka pa rin sa impyerno. Kasi ang pagiging baptist ay hindi po nakapagliligtas. Itong pinagawanda namin building na ito, hindi ito nakapagliligtas. Baka isipin nyo, gumanda na ang building ng Gateway, ligtas na silang lahat. Mali po. Hindi yan na nakapagliligtas. Yung ibig sabihin ng conversion dyan ay yung pagbabago ng puso. Naintindihan ninyo? Na ang puso ko ay ayaw na sa kasalanan. Yan. Ibig sabihin ba, pagka ayaw mo na sa kasalanan, hindi mo na magagawa ang kasalanan? Makakagawa ka pa rin kahit ayaw mo. Pero ang utos ng Diyos, magsisi ka at makonvert ang puso mo. Ibig sabihin, sa pagtalikod mo sa kasalanan, ayaw mo na. Yun ang gusto ng Diyos, ayaw mo na ng kasalanan. Kahit nakakagawa ka pa rin, ang mahalaga dyan, ayaw mo na ng kasalanan. At kapag ka ganon, ang sabi dito, that your sins may be blotted out. Para ang kasalanan mo ay mawawala sa iyo. Bakit? Kasi yan ay patatawarin ng Diyos. Kasi ang utos niya, di ba? Repent. Magsisi ka. So kapag nagsisi ka, patatawarin ka ng Diyos. Yan. Yan ang ugali ko sa lahat ng mga tao. Na kahit anong pagkakamali ang nagawa ng tao sa akin, pagka lumapit siya at nagsorry, tapos na kagad yun. Ginagaya ko lang ang ugali ng Diyos sa mga makasalanan. Na kapag ikaw ay lumapit sa Diyos at nagsisi, patatawarin ka ng Diyos, hindi yung, teka muna, pag-iisip mo muna ako. Hindi ganun ang Diyos. No? Hindi siya mag-iisip, hindi siya bibilang ng ilang segundo o ilang araw o ilang taon. Hindi. Pagka lumapit ka, patatawarin ka niya. Ito. Pangalawa, sa Acts chapter 16 verse 31, ito na naman. Tapos na tayo sa Acts 3:19. Okay? Ang pangalawa naman is Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magsisi ka sa kasalanan mo, no? Tapos ang puso mo, ma-convert. Ibig sabihin, ayaw mo na ng kasalanan. Pagka ganun, mapapatawad ka sa kasalanan mo. Okay? Tapos, hindi lang yon. Sabi sa Acts 16:31, maniwala ka, manampalataya ka kay Kristo. Tapos maliligtas ka. Anong ibig sabihin nun? Maniniwala ka. Anong paniniwalaan mo kay Kristo? Maniwala ka na siya ay nagbayad ng kasalanan mo. Sa mga Pilipino, marami tayong naririnig yung walang utang na loob.
Isipin mo, siya ang nagbayad ng kasalanan mo tapos hindi mo kikilalanin. Isipin mo, siya ang nagbayad ng kasalanan mo tapos hindi mo i-recognize. Anong tawag natin sa Tagalog nun? Di ba? Walang utang na loob. Pero sa Diyos kasi walang utang na loob eh. Hindi ganon. No? Ang nire-recognize lang ng Diyos ay, pinaniniwalaan mo ba yung ginawa ni Kristo para sa iyo? Yun ang utos niya. Unang utos, ikaw ay magsisi sa kasalanan mo. Pangalawang utos ay ma-convert ang puso mo. Okay? Hindi para maging Baptist, kundi ma-convert ang puso mo na ayaw mo na ng kasalanan. At ang pangatlo, manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Acts 17:30. Sabi diyan, God, meron pang mga sinabi ron, pero pinaiksi ko, now commendeth all men everywhere to repent. Sa King James ay, ang pagkakagamit ay commendeth. In Old English yan. Na sa wikang Ingles na ginagamit natin ngayon ay commanded. Ano yung salitang commanded sa English na ginagamit natin ngayon sa Tagalog? God commanded. Anong ibig sabihin? Inutos. Inutos ng Diyos. Ang ano? Anong utos ng Diyos? Magsisi, di ba? Inuutos ng Diyos sa lahat, all men everywhere. Sa lahat ng mga tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar.